puso. Ito ang inyong kwento, kaiba namang kwento, sa Rated K. Handa na ba kayo? Mga bahay na ngayon yun lamang mapapasok. Tuloy po kayo sa mga bahay ni Yari sa Salamin. Iyan daw ang uso ngayon sa Pilipinas. Marami na rin ang nagpapagawa nito. Hindi ako nag-aalala kasi wala naman akong pinatago o wala naman akong nililihim or hindi naman ako nahihiya. Malayo pa lamang ay agad nang mapapako ang tingin mo sa bahay nito. Eh, bakit naman hindi? Sa subdivision ito na puro konkreto ang mga bahay, namumutangin dito ang isang bahay na gawa sa Salamin. Mula sa 13 taong pag-aartista at sa iba pang negosyo ni Mon Confiado, hinubog ang bahay ni Yari sa Salamin. Ipinatayo, 2 taon na ang nakakaraan. Itinuri niya itong isang kayamanan sapagkat ito ay katuparan ng kanyang pangarap. O yung maraming salamin para medyo kakaiba ng konti. Noong una nga, medyo mas marami pang salamin ang konsepto nito. Binawasan lang yung architect ko dahil medyo sobra na baka naman isang araw mag-collapse na lang bigla. Actually, yung paggawa ng glass house architecture in San Diego sa Philippines, maganda kasi kita mo yung agad yung scenery, but another thing, very expensive. Kasi siyempre, mahal ang glass dito, not like in other countries. Ang buong struktura nito ay gawa sa 7 hagdan ng salamin. Mula sa harapan ng bahay, pinto, servisyo ng palikuran, hanggang sa mga gamit sa loob ng bahay, puro salamin. Pati mo pantry at cabinet sa kusina, salamin pa rin. Kaya naman, bawat kilawin mo ay sulang nagmay ng salamin. Hindi ako nag-aalala kasi wala naman akong pinatago o wala naman akong nililihim or hindi naman ako nahihiya. Parang sabi ko nga, personality ko siguro yun eh. Parang, in a way, parang natutuwa pa nga ako eh na nakikita ako ng tao at nakikita nila na kung ano yung ginagawa ko. Kung bahay na Yari sa Salamin sa Makati ay bukas na ito sa mundo, paano nga ba mamuhay na nakapaligiran ng naglalakihan at nagmamahalang salamin? Sa totoo lang, maganda. Pero nasisilip ang lahat ng ginagawa mo kasi nasa tabi ng kalye. Ngayon, sa probinsya ng Benguet naman tayo. Hulaan ninyo kung ano pa rin ang nakita ninyo doon. Iyon na nga! Isa pa rin napakalaking bahay na Yari sa Salamin. Pero nakatirik sa ibabaw ng bundok. Alam niyo ba kung sino ang nagmamay-ari ng bahay na ito ay walang iba kundi si Ginoong Roberto Ramirez na isang profesor sa UP Baguio. Yung glass house. Kinuha niya ang ideya nito mula sa isang magazine sa ibang bansa. Ito ang kanyang isinagatuparang ipagawa noong 1979. Ang salaming kulay verde ang ginamit ni Roberto sa kabuuan ng bahay at biruin nyo, may 2 pulgada ang kapal ng bawat salamin. Kaya umabot sa 25 milyong pesos lang naman ang gasto sa pagpapagawa nito. It's my nature na kahit na